Kumusta po ako? Si Dr. Noel Santos, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may higit 30 taong karanasan na nakatuon sa paggamot sa mga tumatandang kalalakihan. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang paraan ng masturbasyon na maaaring matagal nyo nang ginagawa, isang bagay na lagi nyong inaakalang walang masamang epekto, ay maaaring unti-unting nakasisira sa inyong prostate, nagpapababa ng inyong testosterone at tahimik na nakaapekto sa inyong pagtulog puso at maging sa inyong kumpiyansa bilang isang lalaki. Maraming kalalakihan ang natutuklasan lamang ito sa kanilang mga huling taon matapos makaranas ng pagkalito, panghihina o humihinang kalusugang sekswal na hindi kailanman lubos na naipaliwanag ng mga doktor. Nakaupo ako kasama ang libu-libong kalalakihan, malalakas, matatalino at mararangal na hindi kailanman inakala na ang isang pribadong gawi ay maaaring magkaroon ng ganitong mga pampublikong kahihinatnan sa kanilang kalusugan at sigla. Ang katotohanan ay ang pinakakaraniwang mga gawi sa masturbasyon sa mga nakatatandang kalalakihan ay maaaring tahimik na kumukontra sa natural na mga pagbabago na pinagdadaanan ng inyong katawan habang ito'y tumatanda. Hindi ang akto mismo, kundi kung paano, bakit, at kailan ninyo ito ginagawa ang mahalaga. At walang sino mang nagsasalita tungkol dito hanggang ngayon. Sa talakayang ito, ibubunyag ko ang 5 makabuluhang pagkakamali na hindi namamalayan ng karamihan sa mga nakatatandang kalalakihan. Ito ang mga pagkakamali na madalas ay maaaring maituwid para sa mas magandang enerhiya, mas matibay na intimasya at maging sa pinabuting haba ng buhay. Ngunit samahan ninyo ako dahil ang ikatlong pagkakamali ay isa na muntik nang sumira sa isang pagsasama. At ang ikalimang pagkakamali, karamihan sa mga doktor ay hindi man lang alam na ito'y umiiral. Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng mahahalagang kaalaman sa kalusugan na partikular na para sa mga kalalakihang tulad ninyo. At kung ang video na ito ay tumatatak sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, i-type ang 0 para malaman ko kung paano mas mapaglilingkuran ang inyong mga pangangailangan sa susunod. Sige, simulan na natin. Ang unang pagkakamali ay isa na mas madalas kong nakikita sa mga nakatatandang kalalakihan ngayon. At ito'y dahil sa kung gaano kabilis binago ng modernong teknolohiya ang ating mga gawi. Ito'y banayad. Tila hindi nakapipinsala, ngunit tahimik nitong binabago ang takbo ng inyong utak at sinisira ang inyong kakayahang makaramdam ng tunay na kasiyahan. Pag-usapan natin ang mga nakatagong panganib ng pag-asa sa pornografiya. Unang pagkakamali, paggamit ng pornografiya bilang saklay ang pagkaubos ng dopamine. Ito ang halos walang sinumang nagsasabi, ngunit tahimik itong nakaaapekto sa milyon-milyong kalalakihan, lalo na sa mga nasa kanilang huling taon. Nakaupo ako sa harap ng hindi mabilang na mga pasyente sa aking opisina na walang ideya na ang kanilang gawi sa gabi, ang inaakala nilang kaunting pribadong oras lamang, ay aktuwal na nakaaapekto sa kanilang utak, mga hormone, at maging sa kanilang kakayahang kumonekta ng emosyonal.
Kapag tinatanong ko, gumagamit ba kayo ng pornografiya kapag kayo'y nagma-masturbate? Karamihan sa mga lalaki ay tatawa at sasabihing, oo naman, hindi ba lahat? Ngunit pagkatapos ay titigil sila dahil ang kasunod ay karaniwang isang tahimik na pag-amin. Kamakailan mas matagal. Hindi na ako gaanong nakakaramdam. Kailangan ko ng mas matindi para lang magsimula. At doon ko nalalaman na ang sistema ng gantimpala ng kanilang utak ay labis nang nastimula at pagod na. Narito ang tunay na nangyayari. Ang pornografiya ngayon ay hindi na tulad ng dati. Ito'y mas mabilis, mas matindi at walang katapusang magagamit. Ang inyong utak, lalo na habang kayo'y tumatanda, ay hindi idinisenyo para iproseso ang ganoong karaming stimulasyon. Bawat pag-click ay nagpapabaha sa inyong sistema ng dopamine, ang inyong kemikal para sa kasiyahan at motibasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang inyong mga receptor ay maaaring maging hindi na gaanong tumutugon. Doon nagsisimula ang pamamanhid. Nagsisimula kayong mangailangan ng higit pa mas kaunti ang nararamdaman at nagtataka kung ano ang nangyari sa tunay na pagnanasa na dati ninyong nararamdaman. Karamihan sa mga nakatatandang kalalakihan ay hindi na pagtatagpi-tagpi ang mga pangyayari. Iniisip nilang nawawalan sila ng gana dahil sa edad o testosterone. Ngunit sa maraming kaso, ito'y ang araw-araw na labis na karga ng sintetikong stimulasyon ang sumunog sa kanilang sistema ng kasiyahan. At dahil ito'y pribado, walang sino mang kumukwestiyon nito hanggang sa magsimulang kumupas ang intimasya sa kanilang relasyon o mapagtanto nilang iniiwasan nila ang tunay na koneksyon para sa isang bagay sa screen. Nakipagtulungan ako sa mga kalalakihan na nagpahinga ng 30 araw mula sa pornografiya at namangha sila sa kung gaano sila naging mas matalas, mas kalmado at mas emosyonal na naroroon. Isang lalaki sa kanyang mga unang taon ng dekada, 70 ang nagsabi sa akin, akala ko tumatanda lang ako pero lumalabas na labis lang pala akong nastimula at wala sa balanse. Iyan ang kapangyarihan ng pag-unawa kung ano talaga ang kailangan ng inyong katawan habang ito'y nagbabago. Kaya kung umaasa kayo sa pornografiya para mag-relax o makaramdam ng kung ano, maaaring oras na para umatras. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa paggalang sa sarili. Ang inyong utak ay kaya pa ring makaramdam ng malalim at tunay na kasiyahan. Ngunit una, kailangan nito ng pahinga para mag-reset. At kung sa tingin ninyo ay nakapagpamulat ito ng mata, hintayin ninyo hanggang marinig ninyo ang ikalawang pagkakamali dahil ito'y isang bagay na pinaniniwalaan ng karamihan sa mga lalaki na nakatutulong sa kanilang pagtulog, gayong sa katotohanan, kabaligtaran ang ginagawa nito. Kung narito pa rin kayo at tumatatak sa inyo ang mga kaalamang ito, itatype ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama ko pa rin kayo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang maririnig ninyo sa ikalawang punto ay maaaring ganap na magbago sa paraan ng inyong pag-iisip tungkol sa pagtulog at enerhiya. Ikalawang pagkakamali, paggamit ng masturbasyon bilang pantulong sa pagtulog, pagbaligtad ng hormonal sa gabi. Ito'y malapit sa puso ng napakaraming kalalakihan
na aking nakatrabaho at karamihan sa kanila ay hindi man lang namamalayan na ito'y isang problema hanggang sa magsimula kaming mag-usap tungkol sa kanilang pagtulog. Sinasabi nila sa akin, "Dok, gising na naman ako ng 2:00 ng madaling araw. Hindi ko mapigilan ang isip ko kaya ginagawa ko kung ano ang nakatutulong. Naglalabas ako at nakakatulog." Sa unang tingin, may katuturan ito, nakapagpapakalma. Pinatatahimik nito ang isip at karaniwan silang nakakatulog agad pagkatapos. Ngunit ang hindi nila nakikita at ang kinailangan kong ipaliwanag sa daan-daang kalalakihan ay kung ano ang nangyayari sa loob ng kanilang katawan pagkatapos nito. At doon, nakasalalay ang tunay na issue. Alam ninyo, habang tayo'y tumatanda, lahat sa ating hormonal system ay maaaring maging mas sensitibo, mas marupok. Ang testosterone, melatonin, cortisol, lahat sila'y nagtutulungan tulad ng mga engrenahe sa isang orasan. Kapag kayo'y nagmamasturbate sa gabi, naglalabas ang inyong katawan ng isang halo ng mga hormone na nilalayong magpakalma sa inyo. Maganda pakinggan. Hindi ba? Ngunit narito ang problema. Kasama ng pansamantalang kalmadong iyon ay ang biglaang pagbaba ng testosterone at pagkagambala sa tiyempo ng melatonin. Sa halip na ihanda ang inyong katawan para sa restorative na pagtulog, madalas kayong nakakakuha ng pira-pirasong mababaw na pahinga. At ang mas masahol pa, nagigising kayong groggy, walang gana, minsan pa nga'y mas balisa kaysa dati. Ang malupit na kabalintunaan ay ang mismong gawin na pinaniniwalaan ng napakaraming kalalakihan na nakatutulong sa kanilang makatulog ang siyang nagnanakaw sa kanila ng malalim at nakagagaling na pahinga na talagang kailangan nila para manatiling tulog at makaramdam na sariwa. At ito'y hindi isang bagay na maririnig ninyo sa karamihan ng mga opisina ng doktor dahil ito'y banayad. Ito'y pribado. At sa totoo lang, karamihan sa mga manggagamot ay hindi kailanman naiisip na itanong ito. Ngunit ako, ginagawa ko dahil nakita ko itong nangyayari sa sunod-sunod na kalalakihan taon-taon. Isang pasyente, si Kalito, taong gulang, ang nagsabi sa akin na 5 taon na siyang hindi nakakatulog ng mahimbing. Pinag-usapan namin ang kanyang rutina at nang itinigil niya ang kanyang gawi sa gabi at nagsimulang mag-focus sa pang-umagang pangangalaga sa sarili, bumuti ang kanyang pagtulog sa loob lamang ng ilang araw. Hindi ito mahika, ito'y biyolohiya. Kailangan lang ng inyong katawan ang tamang mga kondisyon para makapagpahinga at ang pag-ejaculate sa gabi ay mas nakagugulo rito kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki. Kaya kung umaasa kayo rito para makatulog, maglaan ng sandali para isaalang-alang kung ano ang maaaring maging kapalit nito sa pangmatagalan. Subukang baguhin ang tiyempo at obserbahan kung ano ang mangyayari sa inyong pagtulog at antas ng enerhiya. At kung pag-uusapan ang tiyempo, ang ikatlong pagkakamali ay isang bagay na lagi kong nakikita at wala itong kinalaman sa kung kailan kayo nagmamasturbate kundi kung paano. Sa katunayan, ito ang pinakapsikal na nakapipinsalang pagkakamali sa listahang ito at hindi namamalayan ng karamihan sa mga lalaki ang pinsala hanggang sa huli na ang lahat. Ikatlong pagkakamali, sobra-sobrang puwersa, literal na panganib sa pinsala sa nerve. Ito ang isa sa pinakamapait na pagkakamali na nakikita ko
dahil sa oras na mapagtanto ng karamihan sa mga lalaki na may mali, maaaring malaki na ang pinsala. Nagkaroon ako ng mga lalaki sa kanilang huling bahagi ng dekada 60 maging sa unang bahagi ng dekada 70 na umupo sa harap ko na mukhang nahihiya, nalilito at nag-aalala. Sinasabi nila ang mga bagay tulad ng, "Dati nararamdaman ko lahat, ngayon mapurol na. Minsan wala na akong maramdaman." Inaakala nilang ito'y dahil sa edad. At oo, may papel ang edad, ngunit madalas hindi lang ito pagtanda. Ito'y mga taon nang hindi namamalayang masyadong marahas na pagtrato sa kanilang katawan. Ang di karamihan sa mga lalaki ay ang ari ng lalaki ay napakasensitibo. Hindi lang emosyonal kundi pisikal. Naglalaman ito ng siksik na network ng mga pinong dulo ng nerve partikular sa kahabaan ng dorsal nerve. At kapag ang isang lalaki ay gumagamit ng labis na puwersa, masyadong mahigpit na hawak o agresibong mga teknik sa loob ng maraming taon, maaari itong magsimulang pumudpod sa mga nerve na iyon. Unti-unti, kumukupas ang sensasyon. Humahaba ang oras ng pagtugon. Maaaring humina ang mga erection. Hindi ito nangyayari magdamag at iyan ang dahilan kung bakit ito'y nakalulusot sa napakaraming kalalakihan. Nagkaroon ako ng mga pasyente na nagsabing ginagamit nila ang parehong teknik mula pa noong sila'y mas bata pa, matigas, mabilis, walang pampadulas dahil iyon ang laging gumagana. Ngunit ang gumana noong 20 taong gulang ay hindi nangangahulugang susuporta sa inyong katawan habang ito'y tumatanda. Ang katotohanan ay nagbabago ang inyong katawan. Nagbabago ang inyong sensitibidad. At ang dating normal na pakiramdam ay maaaring kumukontra na sa inyo ngayon. Isang lalaki, 72 taong gulang, ang nagsabi sa akin na mahigit 1 taon na siyang hindi nilalabasan habang nakikipagtalik. Matapos suriin ang kanyang mga gawi, natuklasan naming ang mga taon ng labis na stimulasyon ay pumudpod sa kanyang sensitibidad. Sa mas banayad na mga teknik pahinga at paggaling, nagsimula siyang makaramdam muli, hindi magdamag kundi unti-unti. At kasama ng pakiramdam na iyon ay dumating ang kumpiyansa at pag-asa. Hindi ito pinag-uusapan ng mga kalalakihan. Dinadala nila itong mag-isa, iniisip na kasalanan nila ito o isang bagay na kailangan nilang tanggapin. Ngunit hindi. Maaari ninyong protektahan ang kalusugan ng inyong nerve. Maaari ninyong sanay muli ang inyong katawan. Ang kailangan lang ay kaunting kamalayan, kaunting pasensya, at ang kahandaang tratuhin ang inyong katawan ng may parehong paggalang na iaalok ninyo sa isang taong mahal ninyo. Ngayon, gaano man kaseryoso ang pinsala sa nerve, ang ibabahagi ko sa ika-4 na pagkakamali ay kasing halaga rin dahil hindi ito pisikal. Ito'y emosyonal at ito'y isang bagay na pinaniniwalaan kong tahimik na nakaaapekto sa halos bawat lalaking nagamot ko na. Kung nanonood pa rin kayo at tumatatak sa inyo ang mga kaalamang ito, sige lang. At itype ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama ko pa rin kayo. Magpatuloy tayo. Ang ika-4 na punto ay tumatalakay sa isang bagay na halos hindi kailanman pinag-uusapan ng mga lalaki, ngunit talagang dapat. Ika-4 na pagkakamali. Pagbabalewala
sa emosyonal na aspeto, kalungkutan at hiya. Ito ang bihirang masabi ng malakas, ngunit nakikita ko itong nakasulat sa mga muka ng mga kalalakihan araw-araw. Hindi lang ito tungkol sa sex o kasiyahan. Ito'y tungkol sa kung ano ang nasa ilalim nito. Napakaraming nakatatandang kalalakihan ang nagsabi sa akin na hindi na nila alam kung bakit pa sila nagmamasturbate. Hindi ito tungkol sa pagnanasa o intimasya. Ito'y tungkol sa pagpapalipas ng oras, pagpapamanhid sa katahimikan, pagpuno sa isang espasyo na dating puno ng buhay tawanan o isang taong nasa tabi nila. Ang katotohanan ay maraming nakatatandang kalalakihan ang gumagamit ng masturbasyon hindi para sa koneksyon, kundi para sa pagtakas mula sa katahimikan, mula sa kawalan ng haplos, mula sa takot na mapag-isa. At ang pinakamasaklap, hindi man lang nila namamalayan na ginagawa nila ito. Nagiging gawi ito isang tahimik na rutina na nakatago mula sa mundo. Ngunit ang rutinang iyon ay maaaring magsimulang pumudpod hindi lang sa katawan. Pinupudpod nito ang puso. Sa paglipas ng panahon, ang pansariling kasiyahan na walang emosyonal na koneksyon ay maaaring humubog muli sa utak para maghanap ng kaluwagan ng walang intimasya. Maaari nitong baguhin ang takbo ng inyong sistema para mas gustuhin ang pag-iisa, iwasan ang pagiging bukas palad, itulak palayo kahit ang posibilidad ng pagiging malapit. Maaari kayong magsimulang makaramdam na mas hiwalay hindi lang sa inyong kapareha kung mayroon man kundi sa inyong sarili. At pagkatapos ay darating ang hiya. Nagtataka kayo kung bakit ang parehong akto na dating nagdudulot ng saya ay ngayon ay parang walang laman kahit medyo malungkot. Ngunit wala kayong sinasabihan at lalong lumalalim ang pag-iisang iyon. Naaalala ko ang isang lalaki, isang biyudong 74 na taong gulang na nagsabi sa akin habang lumuluha, "Hindi ang sex ang namimiss ko. Ito'y ang boses niya, ang balat niya, ang simpleng presensya niya." Sa loob ng maraming taon, ginagamit niya ang masturbasyon bilang pamalit sa koneksyon. Nang sa wakas ay napagtanto niya iyon, nagsimula siyang magbago. Sumali siya sa isang lokal na grupo ng mga kalalakihan. Nagsimulang magsulat ng mga liham sa kanyang yumaong asawa at nakipag-ugnayan pa sa mga dating kaibigan. Nagbibigay pa rin siya ng kasiyahan sa sarili, ngunit ngayon ito'y nagmumula sa isang lugar ng pagmamahal, hindi kalungkutan. Ito'y isang bagay na halos walang lalaking naituturo kailanman na ang pansariling haplos ay maaaring maging emosyonal kahit espiritual kapag ginawa ng may presensya at intensyon. At kapag ito'y naging isang maingat na akto sa halip na isang nakatagong gawi, binabago nito ang lahat. Ngayon, habang mabigat ang emosyonal na halaga ng pag-iisa, ang ikalimang pagkakamali ay nagbabalik sa atin sa isang bagay na mas apurahan pa, ang inyong pisikal na kalusugan. At ang sasabihin ko sa inyo ay isang bagay na hindi kailanman binabanggit ng karamihan sa mga doktor. Gayunpaman, nakaapekto ito sa inyong prostate, inyong puso, at sa inyong buong pakiramdam ng sigla. Ikalimang pagkakamali. Pag-aakalang ito'y pribado lamang. Epekto sa ating prostate at puso. Ito marahil ang pinakahindi nauunawaan sa lahat dahil nagtatago ito sa likod ng ideya ng pagiging pribado. Karamihan sa mga lalaki ay may tendensyang maniwala
na ang ginagawa nila ng pribado ay walang tunay na kahihinatnan lampas sa kanilang sariling isip. "Katawan ko ito, Dok," sasabihin nila. "Wala naman akong sinasaktan." At nauunawaan ko ang lohikang iyon talaga. Ngunit narito ang hindi namamalayan ng karamihan sa mga lalaki, partikular habang sila'y tumatanda. Kahit ang mga pribadong gawi ay maaaring magkaroon ng napakatotoo, napakapisikal na mga kahihinatnan, lalo na sa mga bahagi ng katawan na pinakamahalaga habang tayo'y tumatanda. Sa paglipas ng mga taon, nakakita ako ng malinaw na koneksyon sa pagitan ng hindi balanseng mga gawi sa pansariling kasiyahan at mga isyu sa prostate paggana ng cardiovascular at antas ng enerhiya. Hindi sa ang masturbasyon mismo ang problema. Ito'y kapag ginagawa ito ng masyadong madalas, kumpulsibo o walang tamang pangangalaga sa pisikal na katawan, na maaari itong maging isang nakatagong stresor sa katawan. Ang mga nakatatandang kalalakihan ay maaaring partikular na vulnerable rito dahil ang mga sistema na nagre-regulate ng daloy ng dugo, antas ng hormone at pag-aayos ng tissue ay hindi na kasing tatag ng dati. Nagkaroon ako ng mga pasyente na nakararanas ng discomfort sa balakang, mas madalas na pag-ihi sa gabi at kahit bahagyang pagtaas ng presyon ng dugo. Sinuri namin ang kanilang pamumuhay, dieta, mga gamot, at pagkatapos ay tiningnan namin ang kanilang mga pribadong rutina. Nang magsimula silang ayusin ang dalas at magdagdag ng hydration, mga ehersisyo para sa pelvic floor at oras ng pagpapagaling, madalas na gumaan ang kanilang mga sintomas. Isang Ginoo sa kanyang huling bahagi ng dekada, 60, ang nagsabi sa akin, "Wala akong ideya na ang isang bagay na ginagawa ko buong buhay ko ay maaaring maiugnay sa pagsiklab ng aking prostate." Iyan ang panganib ng pag-aakalang pribado lang ito. Ang katotohanan ay hindi pinaghihiwalay ng inyong katawan ang mga pisikal na akto mula sa emosyonal o hormonal na mga tugon. Lahat ay konektado. Ang pag-ejaculate ay nakaaapekto sa daloy ng dugo, paglabas ng hormone, mga pattern ng pagtulog, at maging sa pamamaga. At kapag ang mga sistemang iyon ay mas sensitibo na dahil sa edad, ang epekto ay maaaring maipon ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki. Hindi ito tungkol sa paghinto. Ito'y tungkol sa balanse, tungkol sa paggawa ng mga pagpili na sumusuporta sa inyong sigla sa halip na tahimik itong ubusin. Kapag ginawa ng may pag-iingat ang pansariling kasiyahan, ay maaaring maging isang malusog na bahagi ng pagtanda. Ngunit ang pagbabalewala sa mga epekto nito, iyan ay isang panganib na masyadong maraming kalalakihan ang kinukuha nang hindi man lang ito nakikita. At ngayong nakita na ninyo ang 5 pinakamalaking pagkakamali, hayaan ninyong pagsama-samahin ko ang lahat, dahil ang ibabahagi ko sa konklusyon ay maaaring magbago sa paraan ng inyong pagtingin sa pagtanda, pagkalalaki at paggalang sa sarili sa nalalabi ninyong buhay. Pagbabalewala sa sinasabi ng inyong katawan. Ang halaga ng pananatiling tahimik. Ngayong napagdaanan na natin ang 5 pangunahing pagkakamaling ito, may isa pa na nasa ilalim nilang lahat. Hindi ito tungkol sa akto ng masturbasyon mismo. Ito'y tungkol sa kung paano tayong mga lalaki
ay madalas na tinuruang balewalain ang ating mga katawan, isantabi ang discomfort at manatiling tahimik kahit na may hindi tama sa pakiramdam. Ang katahimikang itong panloob na paniniwala na haharapin ko na lang ito mamaya, ang sukdulan at marahil ang pinakalaganap na maling hakbang sa lahat. Nakipagtulungan ako sa mga kalalakihan sa loob ng mahigit 30 taon at kung may isang pattern akong paulit-ulit na nakita, ito'y ang karamihan sa atin ay hindi kailanman naturuan kung paano makinig sa ating mga katawan, lalo na pagdating sa anumang may kinalaman sa sex pagtanda o pagiging bukas palad. Nagtitiis tayo. Umaangkop tayo sa discomfort. Ginagawa nating normal ang mababang enerhiya, hindi mapakaling pagtulog, nabawasang sensasyon o emosyonal na kawalan ng sigla. Iniisip na ganyan lang talaga kapag tumatanda ka na. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na nasabi ko na sa libu-libong kalalakihan noon: ang pagtanda ay natural. Ang pagdurusa ay madalas na hindi. Kapag ang inyong pagtulog ay hindi maayos, kapag ang inyong enerhiya ay mababa, kapag ang sex ay nagsisimulang maging parang alaala na lang kaysa isang buhay na bahagi ng inyong buhay, hindi lang iyan mga problema ng katandaan. Ang mga iyon ay senyales. Humihingi ng atensyon ang inyong katawan ng balanse ng paggalang. At kapag natutunan ninyong makinig sa mga senyales na iyon, kapag inaayos ninyo kung paano ninyo inaalagaan ang inyong sarili kahit sa mga pribadong paraan, tulad ng kung paano kayo nagmamasturbate, hindi iyon kahinaan. Iyon ay karunungan. Bawat isa sa mga pagkakamaling na pag-usapan natin, pag-asa sa pornografiya, paggamit nito bilang pantulong sa pagtulog, paglalagay ng sobrang pisikal na puwersa, pagpapabaya sa emosyonal na mga aspeto, at pagmamaliit sa pisyolohikal na epekto, lahat sila ay may isang pagkakatulad. Karamihan sa mga lalaki ay hindi alam ang mas mabuti. At ayos lang iyon. Paano ninyo malalaman? Walang sino mang nagsabi sa inyo. Karamihan sa mga doktor ay hindi nagtatanong. Karamihan sa mga usapan tungkol sa kalusugan ng kalalakihan ay humihinto sa kolesterol o presyon ng dugo. Ngunit itong mas malalim na usapan tungkol sa inyong panloob na buhay, inyong katawan, at inyong sexualidad ay kasing halaga rin. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko at ibinahagi ay ito: hindi kailanman huli para makinig sa inyong katawan at bawiin ang inyong kagalingan. Nakakita ako ng mga lalaki sa kanilang dekada 60-70, maging 80, na gumawa ng makapangyarihang mga pagbabago. Nakakita ako ng mga pagsasamang muling nag-alab. Nakakita ako ng mga lalaking mula sa pagiging manhid ay muling nabuhay, at hindi dahil sa isang tableta o operasyon o anumang dramatiko, kundi dahil sa wakas ay mas naunawaan nila ang kanilang mga katawan, iginalang ang kanilang nararamdaman, at piniling alagaan ang kanilang sarili ng mas may intensyon. Kaya kung mayroong bagay sa mensaheng ito na nakaantig sa inyo, huwag ninyo itong isantabi. Gumawa ng isang hakbang, isa lang. Marahil ito'y ang pagbabawas ng inyong pag-asa sa mga screen. Marahil ito'y ang pagbabago ng tiyempo. Marahil ito'y ang simpleng pag-amin na nalulungkot kayo at gusto ninyo ng mas malalim kaysa sa isang gawi.
Ano man iyon, magsimula kayo roon. Dahil hindi ito tungkol sa hiya. Ito'y tungkol sa pagbawi ng inyong lakas, inyong kalinawan, inyong paggalang sa sarili. Hindi kayo sira, hindi kayo masyadong matanda, at hindi kailanman huli para makaramdam na kayo muli. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, hinihikayat ko kayong i-like ang video na ito. Nakatutulong ito sa mas maraming kalalakihang tulad ninyo na mahanap ang katotohanang hindi kailanman sinabi sa kanila. Ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang maaaring kailangang marinig ito. At ang pinakamahalaga, mag-iwan ng komento sa ibaba. I-type ang 1 kung ito'y nagpamulat sa inyong mga mata o 0 kung sa tingin ninyo ay marami pa akong kailangang talakayin. Ang inyong feedback ay nakatutulong sa akin na lumikha ng nilalaman na tunay na sumusuporta sa inyo. Ipagpatuloy natin ang usapang ito dahil hindi kayo nag-iisa rito. Mangyaring mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga kaalaman sa kalusugan.